Game na ho mga kababayan. Siyempre, saan po natin uumpisahan? Pag-uusapan dito po kay Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. O eto, magandang balita po ng ating Pangulo. Sampal ho ito mga bossing doon sa mga timawa na mga DDS na ang laging sinasabi, wala namang napatunayan si Bongbong Marcos. Mukhang ito po ang hulihan no, mga kababayan. Karamihan po ng ipinapakulong ay mga korap. Samantalang doon sa lolo, tatay nila na nakahawla, mga bossing, ano po? Ay, Diyos ko mga kababayan, wala daw na ipakulong. Sabi ni Katunying. O, game! Doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po. Isampal nyo sa mga pagmumukha nyo, mga timawa na mga DDS. Sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya, ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Sandali. Sabi ng mga DDS, bakit walang warrant to para siyang Pangulo? Sandali lang. Labasan nyo muna kasi ng ebidensya. Kayo din, tatamad-tamad din kayo No? Ito pong mga itong mga DDS tatamad-tamad din mga kababayan. Wala na pong ibang ginawa kundi tumanghod. Wala na pong ibang ginawa kundi, anong ulam, ma? Mami, ano po ang ulam? Ganun Kung kayo may ebidensya, ilabas nyo na, pumunta na kayo sa korte. Baka kayo na lang ang hinihintay ng korte para masampahan ng kaso ang Pangulo. Pero kung sasabihin nyo, puro ganun lang, puro salita, wala namang ipinapakita. Pinapaniwalaan nyo yung mga puro salita lang din. Wala namang pinapakita laban sa Pangulo. Walang yan. Walang bearing yan. Kain-tae kayo. Di ba, mga kababayan? Ganyan lang. No, simple yan lang. Kumpletohin ang ebidensya. Kumpletohin ebidensya. At pagkatapos siguraduhin na makasuhan. Tapos kapag nakasuhan na, oblo na yan. Hindi yung kagaya ng ginagawa nyo, puro chismax. Kakasawa kaya yung mga chismax na yan. Kayong mga uto-uto na lang ang mga ang naniniwala dyan. Game! Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Dapat lang nandiyan na din si PBBM lang ang malakas. Hello Boss Mark, Boss Amo sir at sa lahat. Di ba? At si Tommy ng Cereza Force, dapat lang sumuko. Sumunod sa batas. At yan naman, bibigyan naman kayo ng due process. Hindi lang yan bara-bara na kagaya nung kay dating Pangulong Duterte. Ibibigay sa inyo yung tamang proseso niyan. Di po ba mga kababayan? Hindi ito yung basta na lang, ikaw trip kita, ilalagay kita doon sa kulay dilaw na papel. Ilalagay kita doon sa Manila paper. Tapos sasabihin ko, wanted ka. Sasabihin ko, nagdodroga ka. Tinapa. Style yun ng dating Pangulong Duterte. Nakarma, ayun, pasok sa banga, pasok sa oblo, parang nakahawla. Tuloy po, Pangulo. Yung isa pong nahuli ng NBI natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Okay. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. Naku, yan. Totoo yan, Totoo yan. Kapag kayo ay nagtatago ng pugante, mga kababayan, malamang sa alamang na posibleng kaharapin nyo ay obstruction of justice akala nyo, hindi, sige, tago ka dito, ako bahala sa inyo. Tingin ko nga mga bossing madadagdagan pa yung kaso ni Boy Subo. Sino yung Boy Subo? Bago na naman yon. Si Roque. Madadagdagan ang kaso nun. Bukod po sa human trafficking, baka madagdagan pa po ng obstruction of justice. Bakit? Kung maalala nyo mga kababayan, yung isang Chinese na hinahanap ng batas, wanted. Saan nakita? Sa bahay ni Roque. Kahit anong pabalik-balik ta rin ni Boy Subo, mga kababayan, hindi naman ako nakapangalan dyan. Sa PH2 nakapangalan yan. Pero kung aalamin nyo po sino ang nasa ilalim ng incorporation na yon, si Roque at yung kanyang misis. Di ba? Malamang
madagdag po yan, Ray Sapno. Sa kaso ni Boy Subo, may Boy Dila, may Boy Subo, may Boy 10K. Oh, yung iba tawag kay Boy Wig daw ho, mga kababayan. O game. At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala Tapos sasabihin ng mga DDS, maliliit lang naman yung nakukuha eh. Maliliit lang naman yung inuhuli. Sa ngayon, syempre, yung mga senador, madudulas yan, di ba? Kung madaming mga kaperahan yan. Yung mga congressman, madaming mga kaperahan yan. Di ba? Gagamitin nilang lahat, mga kababayan, ang kakayanan nila, ang pera nila, upang sa ganon, ma-absuelto sila. Kaya nga, kaya nilang guluhin ang ating bayan. Kaya nilang baliktarin yung mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos at isisi sa kanya. Sabi ni Herminio Escalo, Idol, wag niyo po namang banata si Katunying. Ay hindi, si Katunying, hanga tayo dyan. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Si Katunying ang sabi, para saan pa yung mga ganyan? Kung ang nakikita natin, si Pangulong Bongbong Marcos, eto, nagpapakulong ng mga korap. Samantalang si dating Pangulong Duterte daw ho, hindi man lang nakapagpakulong kahit isa. Di ba, mga bossing? Yung mga parali-rali na yan, maniwala kayo sa hindi ho, mga kababayan. Yang mga yan na mga nadadawit sa Ghost Project, flood control, etc. Yan po ang mga pasimuno ng mga rally na yan, mga kababayan. Bakit? Kapag hindi nila napababa si Pangulong Bongbong Marcos, sila ang babagsak sa oblo bago magpasko Ang saklap nun, ha? Ang saklap nun. Biruin mo, hindi mo kasama yung pamilya mo sa bahay mo magpapasko. Di ba? Nandoon ka sa oblo, aray ko po. Kaya pilit po nilang pinapababa, pinapabagsak, pinapaalis sa pagiging presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yun, mga boss. Kung mga special treatment itong mga ito, mananatili sila sa kustudya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. Ito na. Tapos may mga 2 susuko pa. Yung iba nagtatago. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay Sandali lang. Bakit wala daw si Martin Romualdez? Naku po favorite pa namang karakter yan ng mga DDS. Si Martin Romualdez. Bakit daw? Bakit si Saldico lang? Sabi sa inyo mga DDS kung ikaw hawak mo yung ebidensya, baka ikaw na lang ang hinihintay doon sa korte para tumistigo. Pero kung wala kang maipapakitang ebidensya, ang tawag sa iyo kupal lang. 'Di ba? Ang tawag sa iyo epal lang. Ang tawag sa iyo chismoso lang. 'Yun lang ho 'yun, mga kababayan, 'di ba? Kaya dito sa panahon lalo na 2025 na po ngayon, hindi pwede dito yung sa ilalagay mo social media. Nako, si Martin Romualdez, puno siya yung pinaka-mastermind ng ganyan. Tapos wala kang ipapakitang ebidensya sa amin. Kupal lang ang tawag namin sa iyo, epal lang, nagmamarunong lang. Bakit to? Tatanggapin ba sa korte yung yung chismis-chismis Hindi. Walang ikakapanalo yan. Di ba? Walang ikakapanalo yung chismis-chismis sa korte. Ako ilang beses na ho, mga kababayan. Kailangan matibay ang ebidensya mo, hindi pwede yung chismis-chismisan lang. Sabi nung kapitbahay ko, DDS yun. Sabi si Bongbong Marcos bangag. Sabi si Bongbong Marcos adik. Tapos walang ebidensya maipakita. Tapos pipilitan nila na ang Pangulong Bongbong Marcos daw po magpa-hair follicle na daw ho, mga kababayan. Ano ba yun? Kayo yung nagbibintang. Hindi kayo makapagpakita ng ebidensya.